Buksan mo yung kabinet mo sa kusina. Kunin mo yung tinapay na nakasulat sa pakete, 100% whole wheat, fitness, high fiber. Tapos pumunta ka sa ref at kumuha ka ng ilang hiwa ng chicken luncheon meat o kaya hotdog. Kasi sabi nila, iwasan mo na raw ang karne, di ba? Ginawa mo na yung merienda. Para sa sarili mo. O mas malala pa para sa iyong apo na dala-dala bukas sa eskwela. Huminga ka ng malalim. Pakiramdam mo tama ang ginawa mo. Na inaalagaan mo ang iyong puso. Na pinoprotektahan mo ang iyong pamilya. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa eksaktong sandaling iyon, ikaw ay nakagawa ng isang invisible na bitad? Dalawa sa pinakamalaking study sa buong mundo tungkol sa food preservatives na napublish kamakailan sa mga prestihiyosong journal na The Kiwi at Nature Communications ay sinundan ang mahigit 100,000 na tao sa loob ng 14 na taon. At ang mga resulta ay isang seryosong babala. Ang mga sangkap na inilalagay ng industriya sa iyong pagkain, para lang matagal ito sa istante, ay naugnay sa halos 50% na pagtaas sa panganib ng type 2 diabetes. At sa paglaki ng cancer sa suso, prostate at bituka. Malakas na ugnayan. Malinaw na kailangan nating pag-usapan. Sa susunod na ilang minuto, ihahayag ko sa iyo kung alin ang 3 pinakamasamang preservatives na nakatago sa iyong kusina ngayon. Ipapakita ko ang agham, ang tunay na mga numero at sa huli, isang simpleng plano para linisin ang iyong kusina nang hindi nawawala ang kaginhawaan ng araw-araw. At ang number 1 ay sisira ng isang mito na pinaniniwalaan mo sa buong buhay mo. Kapag nalaman mo kung ano ito, gugustuhin mong pag-isipang muli ang lahat ng nasa iyong ref. At bago ko ipakita sa iyo yung chart na talagang nagpabago ng aking pag-iisip, isang mabilis na bagay muna. Kung may kahulugan ang impormasyong ito para sa iyo, i-like at i-share ito sa isang tao na kailangang malaman ito. Sige ba? At gusto ko ring marinig ang iyong saloobin. Kapag nakakakita ka ng maraming tao, edad 40, 50, na biglang nagkakaroon ng cancer o diabetes, ano ang naisip mo? Nakikita mo ba ito sa mga taong malapit sa iyo? At saan ka sa Pilipinas, Metro Manila, Cebu, Davao, Iloilo o ibang lugar? Ay comment dito sa ibaba. Sige, magsimula na tayo. Bago ko ihayag ang 3 kontrabida, kailangan ko munang ipakita sa iyo ang isang chart. Isang chart na talagang nag-keep sa akin ng gising noong una kong nakita ito. Ito ay napublish sa JAMA, isa sa pinakarespetadong medical na journal sa mundo, at nagpapakita ng bilang na namamatay dahil sa cancer sa mga batang tao na wala pang 50 taong gulang sa Estados Unidos. Mula 1,900 at 70 hanggang 2,023. Bigyan mo ng pansin ito. Tingnan mo yung linyang ito. Ito ang cancer sa baga. Tingnan mo kung paano ito bumababa. Ang mas batang henerasyon ay tumigil na sa paninigarilyo at ang resulta ay nandito na, isang kahanga-hangang pagbaba. Ngayon tingnan mo ang cancer sa suso. Bumababa rin, mas mabagal pero bumababa. Malaking pag-unlad sa oncology. Maagang pagtuklas, mga bagong lunas. Leukemia. Bumababa. Utak. Bumababa. Lymphoma. Bumababa. Pero may isang linya na gumagawa ng kabaligtaran. Ito ay tumataas. Patuloy. Walang tigil. Makikilala mo ba kung alin ito? Ito ay ang colorectal cancer. Cancer sa bituka. Noong simula ng 70, panlima ito sa listahan. Ngayon naging numero 1 na ito sa mga dahilan ng pagkamatay dahil sa cancer sa mga taong wala pang 50 taong gulang. Ang dami ng namamatay ay tumaas ng 1.1% bawat taon nang walang hinto mula 2005. At yung datos na ito ay lalong naging mabigat kapag naglagay tayo ng mga tunay na kwento dito. Marami sa ating mga kakilala, mga taong malusog, aktibo, nag-iinit sa pagkain, ay biglang nasusumpungang may cancer. At madalas, kapag tinanong sila kung ano ang kinain nila, sasabihin nila, akala ko healthy naman ang kinakain ko noon. Akala ko healthy. Itago mo yung pangungusap na iyon. Magiging malinaw ito sa iyo ng kaunti pa. At yung tanong na hindi maalis sa aking isip bilang isang doktor ay ito, ano ang nagbago? Ano ang nangyayari sa mga nakaraang dekada na nagpapaakit ng sakit sa bituka ng mga tao?
At ang sagot, lalong lumalapit sa ating pagkain. At sa mga kemikal na sangkap na kasama nito. Isang kamakailang pag-aaral ng Harvard ay nag-analyze ng datos mula sa 12-dosenang bansa. Nakahanap sila ng 6 na uri ng cancer na mas mabilis na lumalaki sa mga bata kaysa sa mga matatanda, kabilang ang cancer sa bituka. Ang hula, hanggang 2030 ang bilang ng kaso sa mga taong 20 hanggang 34 taong gulang ay maaaring tumaas ng 70%. Ang mga mananaliksik ay nagturo sa westernized na industrial na dieta, lumalaking obesity at sa mga kemikal na preservatives ng naprosesong pagkain bilang mga pangunahing suspect. At doon pumapasok yung 2 pag-aaral na binanggit ko sa simula bilang huling piraso ng puzzle. Ang team ng isang nangungunang research director sa France ay nag-publish ng 2 mabibigat na pag-aaral. Isa sa DZME, isa sa Nature Communications. 2 sa pinakamainat na journal sa mundo. Parehong batay sa mahigit 100,000 na taong sinundan ng hanggang 14 na taon na may napakadetalyadong talaan ng pagkain, kabilang ang mga brand ng produktong kinain nila. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito? Nagsuri ang mga mananaliksik ng 58 na preservatives. Sa lahat, 17 ang kinakain ng hindi bababa sa 0% ng populasyon. Ang mga resulta, ang mga kumakain ng mas maraming preservatives ay may 47% na mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng type 2 diabetes. At 6 na partikular na preservatives ang naugnay sa pagtaas ng cancer, kabilang ang cancer sa suso, prostate at bituka. Isang mahalagang bagay ang gusto kong sabihin sa iyo, ito ay observational studies. Ang ugnayan ay hindi kasing kahulugan ng napatunayang sanhi. Pero kapag ang ugnayan ay malakas, pare-pareho at nagmumula sa mahigit 100,000 tao na sinundan ng 14 na taon, ito ay isang senyales na kailangang seryosohin. At sa totoo lang, ang bawasan ang preservatives ay isang bagay na puro benepisyo lang ang dala. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang 3 pinakamasamang kontrabida na natukoy ng mga pag-aaral na ito. At nandoon na sila sa iyong kusina ngayon. Sigurado ako. Maghanap ka. Numero 3, ang calcium propionate. Ang di nakikitang preservative ng tinapay. Nagtanong ka na ba kung bakit ang industriya na tinapay ay tumatagal ng maraming linggo sa plastic bag? Gumawa ka ng tinapay sa bahay, sa 2 o 3 araw, tumigas na, may amag na. Pero ang tinapay sa tindahan ay nananatiling malambot, mabango, parang kahapon pa lang niluto. Hindi ito mahika. Ito ay ang calcium propionate. Itong preservative na ito, na sa Europa ay may code na as 282, ay ang pinakakaraniwang ginagamit sa mga industrial na tinapay sa buong mundo. Isang pag-aaral na na-publish noong 2025 ay nag-analyze ng 233 tinapay mula sa mga supermarket. 84% ay highly processed. At ang calcium propionate ay nandoon sa halos kalahati ng lahat ng ito. Pero doktor, naaprobahan naman ito ng GSA at ng ating mga otoridad. Naaprobahan. Pero ang inaaprobahan ay hindi nangangahulugang walang masamang epekto sa mahabang panahon. Nangangahulugan ito na sa mga dosis na sinubukan noon, hindi ito naging sanhi ng agarang pinsala. Pero walang kumakain ng isang hiwa ng 1 beses lang sa buhay. Kumakain ka araw-araw. Ang iyong anak ay kumakain araw-araw. Ang iyong apo ay kumakain araw-araw. Ito ay patuloy, pang-araw-araw na pagkakalantad sa loob ng maraming taon. Ang calcium propionate ay isa sa 12 preservatives na iniugnay ng pag-aaral sa Nature Communications sa pagtaas ng type 2 diabetes. Ang mga mataas na antas ng propionate sa dugo ay maaaring magpataas ng paglabas ng glucagon, magbago ng sensitivity ng insulin at mag-udyok ng pag-iimbak ng taba. Isalin natin ito sa simpleng salita, maaari nitong guluhin ang iyong metabolismo ng asukal. Nagtatangka kang pumayat, binawasan mo na ang matamis sa kape, ginagawa mo ng itama ang lahat pero patuloy ka pa rin kumakain ng 4 na hiwa ng tinapay sa araw. At ang glucose sa iyong blood test ay palaging nasa hangganan. At may isa pa. Ang propionate ay antimicrobial. Hindi lamang ito pinapatay ang amag ng tinapay, maaari din nitong baguhin ang komposisyon ng iyong intestinal microbiota. Ang parehong microbiota na nagpoprotekta sa iyong bituka laban sa pamamaga at sakit.
Kaya naman hindi mo naiintindihan kung bakit palagi kang may bloating, ananakit sa tiyan, pakiramdam na may hindi tama sa loob. Kaya, sa madaling salita, ang tinapay na tumatagal ng 3 linggo sa istante ay maaaring, sa paglipas ng panahon, makagambala sa iyong metabolismo, mag-udyok ng pamamaga sa iyong bituka, at makasama sa mga mabuting bakterya na dapat ay nagpoprotekta sa atin. Lahat ito para sa 5 minutong kaginhawaan. Pero walang silbi ang pagpapalit ng tinapay kung patuloy ka pa rin kumakain ng mga preservatives ng aming susunod na kontrabida. Kasi nakatago ito sa mga lugar na hindi mo naiisip. Numero 2, potassium sorbate at mga acetates. Nasa lahat sila. Gumawa ako ng isang pagsubo. Pumunta ako sa supermarket at kumuha ng 10 random na produkto mula sa ref section. Yogurt, margarina, salad dressing, processed cheese, mayonnaise, cheese spread. 8 sa 10 ang naglalaman ng potassium sorbate o ilang acetate. 8 sa 10. Karamihan sa mga tao ay hindi pa nakakarinig sa kanila, pero nandoon sila sa halos lahat ng bagay na nakalagay sa bote, sa supot, sa kahon. Ang mga numero ng pag-aaral ng DCT, ang mataas na pagkonsumo ng sorbetes, lalo na ang potassium sorbate, ay naugnay sa 14% na pagtaas sa pangkalahatang panganib ng kanser. Maaaring mukhang maliit ito. Pero nang tiningnan ng mga mananaliksik ang partikular na kanser sa suso, ang numero ay tumalon sa 26%. Pansin, ang mga numerong ito ay kumakatawan sa pagtaas ng relative risk. Ang individual na panganib ay nakasalalay sa kabuuan ng iyong dieta, genetics, lifestyle. Pero isang ugnayan ng ganitong laki sa mahigit 100,000 tao ay isang seryosong babala. At ang mga acetates, sodium acetate, ay lumabas din sa listahan. Ang pinakanakababahala, 4 na preservatives ang na-flag sa parehong 2 pag-aaral ng sabay-sabay. Potassium sorbate, potassium metabisulfite, sodium nitrite, at sodium acetate. Naugnay sa parehong cancer at diabetes. Paano sila gumagawa? Nag-activate sila ng mga inflammatory pathway sa katawan. Nagdudulot ng tinatawag nating oxidative stress, isang di nakikitang kalawang sa iyong mga selula. Isipin mo na ang iyong mga selula ay ang mga dingding ng isang bahay. Araw-araw, ang mga sangkap na ito ay naglalagay ng kaunting asido sa mga dingding na iyon. Hindi mo makikita ang dingding na bumagsak. Hindi ka mararamdamang may sakit. Wala kang lagnat. Pero pagkatapos ng 5, 10, 15 taon ang istruktura ay nakompromiso na. Lahat ay nabulok na. At kailangan ko ring maging tapat sa iyo. Ang editorial na sinamahan ng mga pag-aaral na ito sa Gizi, na isinulat ng 2 epidemiologist, ay gumawa ng mahalagang paalala. Marami sa mga preservatives na ito ay nanggagaling sa mga pagkain na sa kanilang sarili ay problematiko na. Mga naprosesong karne, mga inuming alak, mga ultra-processed na pagkain. Ibig sabihin, ang preservative ay isang problema. Pero ang pagkain na dadala nito ay madalas na mas malaking problema pa. 2 antas ng panganib. Ang maaari mong kunin mula rito. Habang mas industrialisado ang pagkain, mas maraming preservatives. At habang mas maraming preservatives, mas maraming katibayan ang panganib. Kung nahalata mo ang kahalagahan nito, maghanda ka. Kasi ang aming kontrabida numero 1 ay ang pinakatraidor sa lahat. Ibinenta sa iyo ng industriya ng pagkain ng kahanga-hanga bilang ang malusob na pagpipilian. At malamang ay mayroon ka nito sa ref mo ngayon. At ngayon ang malaking kontrabida. Numero 1. Ang ibinenta sa iyo ng industriya ng pagkain bilang ang magaan na pagpipilian, ang malusob na alternatibo, ang pagpipilian ng puso. Ang sodium nitrite. Kung mayroon kang chicken luncheon meat, hotdog, longganisa, tocino, bacon, ham, o kahit anong uri ng processed meat sa iyong ref, pakinggan mo ng mabuti ito. Para gawing maganda ang kulay ng naprosesong karne na iyon at para tumagal ito ng maraming buwan sa packaging, nadadagdag ang industriya ng sodium nitrite. Kapag ang nitrate na ito ay pumunta sa iyong tiyan at nahalo sa mga asid ng panunaw at sa mga protina ng karne, ito ay nagiging nitrosamines. At ang nitrosamines ay mga kilalang carcinogenic na sangkap. Hindi ito ang aking teorya. Ang World Health Organization, sa pamamagitan ng VSE, International Agency for Research on Cancer, ay nag-classify ng naprosesong karne sa group 1 ng mga carcinogens. Ang parehong grupo ng sigarilyo,
ng asbestos. Ngayon, pansin sa isang mahalagang pagkakaiba, hindi ito nangangahulugang ang pagkain ng hotdog ay kasindangan ng paninigarilyo. Ang classification ay tungkol sa katiyakan ng ebidensya, hindi sa intensity ng panganib. Ang agham ay may parehong katiyakan na ang dalawa ay nagdudulot ng cancer. Pero ang paninigarilyo ay mas mapanganib sa magnitude. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga. Ang pag-aaral ng GCD ay nagpakita ang mataas na pagkonsumo ng sodium nitrate ay naugnay sa 32% na pagtaas sa panganib ng cancer sa prostate. At tinatantya ng BA na sa bawat 50 gramo ng naprosesong karne sa isang araw, mga 2 hiwa ng ham, ang panganib ng colorectal cancer ay tumaas ng 18%. Alalahanin mo yung pangungusap kanina. Akala ko healthy naman ang kinakain ko. Nakikita ko ito sa aking trabaho linggo-linggo. Mga lalaki at babae na nagsasabi, pero doktor, nag-iingat naman ako sa pagkain. Chicken luncheon meat lang ang kinakain ko sa merienda. O ang mga nanay na natuklasang may cancer, hindi naninigarilyo, hindi umiinom ng alak, nag-ehersisyo pero kumain ng processed meats 5 beses sa isang linggo sa loob ng mga dekada. Akala nila ito ang malusog na pagpipilian. Ito ang peking malusog. Ang industriya ay gumawa ng birding packaging, nadlagay ng tea light, low-fat at ibinenta sa iyo ang isang produkto na lalong sinisangkot ng agham sa cancer. Alalahanin mo yung chart mula sa simula. Yung pulang linya na patuloy na tumataas. Hindi ko masasabing ang sodium nitrite ay nag-cause ng cancer sa sinuman, iyon ay magiging hindi responsable. Ang cancer ay multifactorial. Pero ang agham ay lalong nagiging malinaw. Ang ultra-processed na pagkain, puno ng preservatives, ay isa sa mga sentral na piraso ng puzzle na ito. At ang pirasyong iyon ay nasa iyong ref ngayon. Bago tayo pumunta sa praktikal na plano, itago mo yung listahang ito. Sa susunod na beses na kumuha ka ng anumang produkto sa supermarket, ibalik mo ito at hanapin ang mga pangalang ito. Sodium nitrite o sodium nitrate, mga processed meats, hotdog, longganisa, tocino, ham, bacon. Potassium sorbate, yogurt, margarina, mga sarsa. Calcium propionate, mga industrial na tinapay. Mga acetates, mga atsara, sarsa, processed cheese. Potassium metabisulfite, mga juice, pinatuyong prutas. Kung mayroon ang mga pangalang ito sa label, mag-isip ng mabuti. Mas kaunti, mas mabuti. Pumunta ka doon at kumuha ng litrato ng mga preservatives na ito. Nakasave ko ito sa aking phone. At alam ko na maaaring nag-aalala ka ngayon. Pero ang magandang balita ay ang iyong katawan ay isang kamangha-manghang makina ng pagbabago at pagpapanumbalik. Kaya nitong gumaling, magdisinflamasyon, magpanumbalik, basta bawasan mo ang araw-araw na pagkakalantad sa mga sangkap na ito. At ang pagbabago ay hindi kailangang radikal. Maliliit na pagpapalit ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Pagpapalit numero 1, ang tinapay. Bawasan ang tinapay na tumatagal ang 3 linggo. Mas piliin ang tinapay mula sa lokal na panaderya na tumatagal ng 2 araw lamang o tinapay na may natural na fermentation. Ang fermentation na may lactobacilli ay nag-iinat ng tinapay ng natural, walang propionate. Kung ang panaderya ay hindi opsyon, itlog na luto. Mabilis, mura, masustansya, 0 preservatives. O kaya naman ang ating sariling kamote, saging na saba o mais, mga tunay na pagkain ng ating mga ninuno na walang kahit anong preservative. Pagpapalit numero 2, ang mga protina. Bawasan ng malaki ang chicken luncheon meat, hotdog at lahat ng processed meats. Palitan ng manok na niluto sa bahay, lutuin ang dibdib ng manok ngayong linggo, gupitin, timplahan, itago sa ref at gamitin sa buong linggo. O kaya naman ay canned tuna sa tubig. O itlog na pinirito. O tuyo na niluto ng sariwa. O bangus. O tinapa. Mga malinis na protina, walang nitrite, walang nitrosamine. At para sa ating mga lolo at lola na nagtitipid, ang itlog at tuyo ay hindi lamang mas malusog, mas mura pa rin ito kaysa sa lahat ng processed meats na iyon. Pagpapalit numero 3, ang mga merienda. Palitan ng flavored industrial na yogurt ng natural na yogurt na may sariwang prutas, saging, mangga, papaya. Palitan ng mga tea-fit na bars ng mani, kasoy o tunay na prutas. Kung nakarating ito sa isang packaging at tumatagal ng maraming buwan sa plastic, mag-inat. Ang tunay na pagkain ay mabilis na nabubulok.
At ito mismo ang dahilan kung bakit ito ay nagbibigay sa iyo ng buhay. Ang colorectal cancer ay naging numero 1 na sanhi ng pagkamatay dahil sa cancer sa mga mas batang tao. At ang agham ay nagsasabi, lalong malakas, na bahagi ng sagot ay nasa inilalagay natin sa ating plato araw-araw. Mayroon kang kapangyarihang baguhin ito. Hindi ka kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magsimula. Unti-unting linisin ang iyong dieta. At para sa ating mga lolo at lola, tatay at nanay na nanonood ngayon, ang inyong mga anak at apo ay nagmamahal sa inyo. Kailangan nila kayo. Kailangan nila ang inyong mga kwento, ang inyong karunungan, ang inyong pagmamahal. Kaya ang pag-alagaan ang iyong kalusugan ngayon ay hindi lamang para sa iyong sarili. Ito ay para sa kanila din. Huwag hayaang ang isang bagay na kasing liit ng label sa likod ng pakete ang maging dahilan ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan. Umaasa ako na na-save mo na yung listahan. At na-share mo na ito sa mga taong mahal mo. Kasi hindi mo pa natatamiing ang kaalaman na ito para sa iyong sarili. Maraming tao ang kailangang marinig ito. Ay comment dito sa ibaba, alin sa 3 preservatives ang pinaka-nakakatakot para sa iyo. Ang pangalan ko ay Elena Santos at kayo ay nasa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe, kami ay isang lumalagong komunidad. At hanggang sa susunod na video. Maraming salamat!